Paano mo mapapaalis ang isang mananakop sa iyong teritoryo? Sa mainland, ibinigay ng Ukraine ang malaking sagot sa tanong na iyan sa pamamagitan ng matinding depensa laban sa mga puwersang sumasalakay ng Russia at paminsan-minsan ay paglulunsad ng mga kontra-opensiba para mabawi ang mga sinusubukang nakawin ng Russia. Gayunpaman, ibang usapan ang Crimea. Hindi direktang nakikipaglaban ang Ukraine sa mismong peninsula. Sa halip, mas simple ang kanilang estratehiya. Gawing mahirap ang buhay. Gawing sobrang hirap ang buhay para sa humigit kumulang 80,000 na mga Ruso na lumipat sa Crimea na mapipilitan silang umalis at mawawala kay Putin ang kontrol. Noong Oktubre 13 gumawa muli ang Ukraine ng hakbang para sa nasabing estratehiya. Isang malaking bola ng apoy ang sumabog sa Crimea nang basagin ng Ukraine ang gulugod ng Russia. Ayon sa Kiev Independent, dulot ng drone attack ng Ukraine sa pinakamalaking oil depot ng Russia sa Feodosia, Crimea, ang bolang apoy. Ang pag-atake noong Oktubre 13 ay bahagi ng mas malaking opensiba laban sa ilang target sa Crimea. Nagkaroon ng napakalaking sunog na hindi na kayang itago ng Russia ang totoong nangyari. Paano nga ba ito hindi magiging malaki? Sabi ng hindi pinangalanang source mula Security Service of Ukraine sa Kiev Independent. Winasak ng mga drone ng Ukraine ang ilang malalaking tangke ng gasolina sa isang lungsod. 5 tangke ang tinamaan ng drone at nagdulot ito ng malaking sunog sa oil depot. Ayon sa source, hindi natin kailangang agad maniwala sa sinasabi nila. Dahil may mga video na kumakalat sa social media na nagpapakita ng laki ng sunog na pinasimulan ng Ukraine. May isang video na ibinahagi ng di inaasahang source. Isang lalaki na ang pangalan ay Jürgen Naudit, ang managing director ng isang kumpanya ng edukasyon, na malinaw na ipinapakita ang kanyang suporta para sa Ukraine. Sa kanyang dating talambuhay, nagbahagi siya ng 5 segundong clip sa X. Masayang sinabi ni Naudit na hindi makakatanggap ng gasolina ang Feodosia, habang idinagdag na na-intercept ng oil depot ng Russia ang ilang Ukrainian drones. Isa itong paraan para labanan ang mga drone. Imbes na barilin mula sa himpapawid, harangin gamit ang mismong target ng Ukraine. Makikita sa footage ang malaking apoy at makapal na usok na tumataas sa himpapawid. Mukhang galing din ito sa bintana ng gusali sa Feodosia. Ipinapakita nito ang lakas ng pag-atake ng Ukraine dahil ramdam ang epekto sa loob ng lungsod. Nagbahagi pa ang YouTube channel ng The Sun ng iba pang video, kabilang ang 5 segundong clip na ipinost ni Naudit sa X account niya. Naglabas din ang The Sun ng isa pang cellphone video na nagpapakita ng parehong eksena. Ang Feodosia Oil Depot ay nilalamon ng apoy at makapal na usok ang umaakyat sa langit. Sinabi namin na ginagawa ng Russia ang lahat para itago ang mga ganitong insidente. Pero hindi nila natakpan ang nangyari sa Feodosia. Lalong lumala ang sitwasyon ng Russia dahil dapat na nilang inaasahan ang pag-atake noong Oktubre 13. Dapat dagdagan ng Russia ang air defense para mapabagsak ang mga drone sa depo dahil hindi naman sa hindi binalaan ang Russia. Hindi sinabi ng Ukraine sa Russia na tatargetin nila ang depo. Isinagawa ito dahil ang Oktubre 13 ay isa lang sa ilang pag-atake sa depo nitong mga linggo. Sabi ng Crimean Wind Telegram Channel, pangalawang beses nang tinamaan ng Ukraine ang Feodosia Oil Depot ngayong linggo. Nasunog muli ang Feodosia Marine Oil Terminal bandang hating gabi, pangalawa sa loob ng 7 araw, ayon sa ulat ng channel. Nagbigay din ito ng dagdag na detalye sa laki ng sunog. Ayon sa Crimean Wind Monitoring Group, gamit ang satellite imagery, kitang-kita mula sa kalawakan ang nasusunog na oil depot sa Feodosia. Kahanga-hanga ang laki ng sunog. Ipinapakita ng thermal signatures ang mga ulap ng mainit na hangin sa ibabaw ng lungsod at dagat. Sinabi namin na malaki talaga ang sunog na ito. Mukhang sapat ang laki nito para makita mula sa kalawakan 2 beses sa isang linggo. Pero malinaw na hindi pa ito sapat para sa Ukraine. Gaya ng binanggit ng Euromaidan Press sa ulat nila tungkol sa pag-atake ng Ukraine noong Oktubre 13. Ito na talaga ang 3 beses na tinamaan ng Ukraine ang depo sa mga nakaraang alaala. Bukod sa 2 pag-atake noong Oktubre, may isa pa noong Setyembre 29. Binanggit din na ang ikalawang pag-atake sa Feodosia Depot ay itinapat sa kaarawan ni Vladimir Putin. Malinaw na mensahe ng Ukraine na susunog ang langis sa Crimea at tila walang magawa si Putin. Kung meron man, hindi dapat napatamaan ng Ukraine ang depo ng Russia ng 3 beses sa 2 linggo. Lahat ng pag-atake ay matagumpay at unti-unting nagpapahina. Ayon sa Euromaidan Press, may 30
4 na tangke ng gasolina ang nakaimbak sa Feodosia Depot bago sinimulan ng Ukraine ang kanilang kampanya. Ngayon, 22 na lang ang natitira at mukhang ulit tatargetin ng Ukraine ang depo. Bakit hindi nila gagawin? Ang pag-atake noong Oktubre 13 ay sumira sa 5 sa mga imbakan. Ibig sabihin, ang 2 naunang pag-atake ay nakasira ng 7 sa kabuuan. Hindi napigilan ng Russia ang mga pag-atake, malalaki ang natitirang imbakan kaya iniisip ng Ukraine na kaya nila itong tamaan ng paulit-ulit. Unti-unting winawasak ng Ukraine ang Feodosia Depot at malapit nang maubos ang langis doon. Ang isang dapat tandaan sa lahat ng ito ay wala pang opisyal na pahayag mula sa Ukraine na sila ang nagsagawa ng pag-atake. Ayon sa ulat ng Newsweek tungkol sa insidente, hindi na bago yan pagdating sa mga pag-atake na kinasasangkutan ng Security Service of Ukraine. Ayaw ng organisasyon na malaman ng Russia ang kanilang mga paraan. Kaya sabay-sabay silang nananahimik tuwing may malalaking pag-atake. Kapag walang opisyal na impormasyon ang Russia, mas lalo pang hindi nila magagampanan ang mga uri ng depensang panghimpapawid na kailangan para maprotektahan ang Feodosia mula sa mga susunod na pag-atake. 3 beses nang nagamit ng Ukraine ang mga kahinaang ito at siguradong nais pa nila ulitin ito kung may pagkakataon. Mayroon ng kahit papaano'y kumpirmasyon. Una mula sa pinagmulan na nakausap ng Kiev Independent at pagkatapos ay mula mismo sa Russia. Bukod sa pagsiwalat na tinamaan ng Security Service of Ukraine ang 5 tangke sa Feodosia, nilinaw din ng pinagmulan na Security Service of Ukraine ang may sala sa buong pag-atake. Patuloy na sinisira ng Security Service of Ukraine ang lakas militar, lohistikal at ekonomiko ng kalaban laban sa Ukraine. Ayon sa Kiev Independent, isa na namang karaniwang linya iyan mula sa Ukraine. Matagal na nitong tinatarget ang mga yaman, lalo na ang mga may kinalaman sa enerhiya, sa loob ng Russia at mga okupadong teritoryo nitong 2025. Bawat tangke ng gasolina na nasusunog ay nagbabawas sa langis ng Russia na magagamit sa frontline, ipamamahagi o ibebenta para pondohan ang digmaan ni Putin. Tulad ng paulit-ulit na pag-atake sa Feodosia na nagpapahina sa pasilidad. Ganito rin ang mas malawak na kampanya ng Ukraine na unti-unting pinapahina ang mahalagang industriya ng langis ng Russia. Tungkol naman sa Russia, inilabas nito ang ilan sa mga karaniwan nitong palusot, kasama na ang mga taktika na madalas nitong gamitin para pigilan ang pagkalat ng balita tungkol sa mga ganitong mapaminsalang pag-atake sa mga karaniwang Ruso. Ayon sa Euromaidan Press, sapat ang lakas ng pag-atake ng Ukraine sa Feodosia para maantala ang pampublikong transportasyon. Naantala ang tren at pinutol ng Feodosia authorities ang internet kinabukasan matapos ang pag-atake. Madalas gamitin ng Russia ang paglimita ng internet para mahirapan ang tao sa pagbabahagi ng real-time na video ng mga pag-atake o aftermath. Hindi nito napipigilan ang paglabas ng mga video bago ang shutdown, gaya ng nakita natin sa mga naunang nabanggit na video. At sa kalaunan ay naibabalik din ang internet, kaya't muling nagiging posible ang pagbabahagi. Gayunpaman, bahagi pa rin ito ng kampanya ng disinformasyon ng Russia na umaasang maitago ang katotohanan tungkol sa nangyari sa Feodosia. Isa pang bahagi ng kampanya ng disinformasyon na iyon ay ang pahayag na ilang beses na nating narinig noon. Ayon sa Russia, hindi raw mga drone na tumama direkta ang sanhi ng sunog sa Feodosia Fuel Depot. Ayon sa kanila, nangyayari ang mga sunog dahil mahusay ang Russia sa pagpabagsak ng mga drone ng Ukraine. Hindi ito makatuwiran, pero ito lang ang hawak ng Russia. Sa pagkakataong ito, si Sergei Aksyonov, ministro ng Crimea ng Russia, ang nagpalusot kaya nagkaroon ng sunog. Walang nasawi base sa impormasyon ngayon. Nasa lugar na ang mga serbisyo. Batay sa ulat, mahigit 20 drone ang pinabagsak ng air defense, sabi ni Aksyonov. Pansinin ang pagtutok sa mga walang pilotong sasakyang panghimpapawid na pinabagsak kaysa sa pagbanggit ng anumang direktang tama. Ipinapaniwala ng Russia sa mga tao na ang pinsala mula sa drone attacks ng Ukraine ay galing sa bumagsak na debris, hindi sa direktang target ng Ukraine. Hindi naman talaga ganoon ang nangyayari, syempre. Pero maliban na lang kung mararamdaman ng Russia na kaya nitong palabasin na terorismo ang mga nagawa ng Ukraine, palagi nitong itutuon ang pansin sa pagbabagsak ng mga drone, imbes na sa mga drone na ginagawa ang ipinadala ng Ukraine para gawin. Opisyal nang kinumpirma ni Aksyonov na tinarget ng Ukraine ang 5 tangke ng gasolina sa Feodosia. Ang pagsabi ng may apoy na nagsimula ay banayad na kumpirmasyon sa malaking sunog na nakita sa mga larawan mula sa lugar. Nagdadagdag pa ng datos ang Kiev Independent sa pahayag ng Russia tungkol sa mga na-intercept. Kinumpirma ng Russian Ministry of Defense
na ang insidente sa Feodosia ay bahagi ng serye ng mga pag-atake na umano'y napigilan nila. Ayon sa ministeryo, nagpadala ang Ukraine ng 100 at 3 drones sa mga lugar ng Russia at okupado, at lahat ay na-intercept. Mga 40 drone ang nagtungo sa Crimea, kaya ang 20 na binanggit ni Aksanov ay bahagi lang ng mas malaking grupo. Babalikan natin ang puntong iyan mamaya. Una, mag-zoom in muna tayo ng kaunti sa Feodosia Depot na ilang beses nang tinarget ng Ukraine nitong mga nakaraang linggo. Ito ang pinakamalaking depot sa lungsod at mabilis na uubos ang reserba ng gasolina. Dito nag-iimbak ang Russia dahil sa pag-atake ng Ukraine. Ayon sa Kiev Independent, ang depot ay 155 milya mula sa teritoryong hawak ng Ukraine. Kaya naaabot ito ng kanilang mga drone at long-range missile. Kayang maglaman ang depo ng 200 at 50,000 toneladang gasolina na suportang karamihan sa puwersa ng Russia. Gayunpaman, ayon sa outlet, ang depo ay isa ring multifunctional na pasilidad. Ginagamit din ito para suportahan ang transshipment ng mga produktong langis ng Russia sa pagitan ng barko, rail tanker, at transportasyong panlupa. Hindi lang gasolina ang tinarget ng Ukraine noong Oktubre 13. Nagdulot din ito ng malaking sunog na posibleng magsara sa mahalagang sentrong logistical sa Feodosia. Ngayong alam natin na 200 at 50,000 tonelada ang kapasidad ng depo, maaari na tayong magkwenta kung gaano karaming gasolina ang nawala sa Russia dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Nabanggit natin kanina na mula sa 34 na tangke ng gasolina sa Feodosia, 22 na lang ang natira matapos ang 3 pag-atake ng Ukraine kung pantay-pantay ang laman ng bawat tangke. Kaya bawat isa maglaman ng mahigit 7,300 at 50 tonelada ng gasolina. Nawala sa Feodosia ang 12 sa mga tangke nito. Nakatumbas ng 8,200 at 35 tonelada ng gasolina na nasunog dahil sa Ukraine. Maraming gasolina ang hindi na makakarating sa mga harapan. Kanina, sinabi ng Russia na napatumba nila ang 40 drone sa Crimea at 20 dito ay naitaboy sa Feodosia. Ipinapahiwatig nito na hindi lang fuel depot sa Feodosia ang target ng Ukraine noong Oktubre 13 at totoo ito. May 2 pa na bahagi rin ng energy infrastructure ng Russia. Pero iba ang layunin kumpara sa oil depot. Si Militani ang may mga detalye sa ulat noong Oktubre 13. Binanggit ng open source intelligence Telegram channel na Dnipro open source intelligence na tinamaan ng Ukraine ang 2 electrical substation. Una ay sa Simferopol, kung saan napinsala ng Ukraine ang 300 at 30 kilovolt substation. Pangalawa, isang 200 at 20 kilovolt substation sa Kaffa. Ang huli ay nakumpirma ng satellite monitoring system ng kumpanya ng National Aeronautics and Space Administration ayon sa ulat ng outlet. Mahalaga ang papel ng mga substation sa sistema ng kuryente ng sinakop na Crimea. Ayon kay Militani, kasama sila sa power bridge papuntang Crimea. Kasama rito ang ilang overhead cable transmission lines na nag-uugnay sa Crimea at sa rehiyon ng Russia na Krasnodar Krai sa pamamagitan ng Kerch Strait. Ang mga power line na ito ay nakakonekta sa mga substation sa Crimea kung saan ipinapamahagi ang kuryente sa buong peninsula. Hindi lang langis ng Russia ang tinarget ng Ukraine noong Oktubre 13, sinubukan din nitong putulin ang kuryente sa Crimea. Pinapalasap sa mga tao roon ng Russia ang ginagawa nila sa Ukraine. Isa itong mata sa mata. Ang mga pag-atake ng Russia ang sanhi ng brownout sa Ukraine. Iniulat ng Pravda ang tungkol sa mga brownout na ito sa parehong araw na inilunsad ng Ukraine ang kanilang aerial assault sa Crimea. At binanggit na ang mga rehiyon ng Donetsk at Dnipropetrovsk ay napilitang magpatupad ng kontroladong emergency na brownout. Nakakaranas din ng brownout ang Sumy, Poltava, Kirovograd, Kharkiv, Chernihiv at Zaporizhia. Sinisikap ng Ukraine na saktan ang mga Ruso nang hindi pinapatay ang mga sibilyan sa kanilang pag-atake. Ang pagsira ng mga electrical substation sa Crimea ay isang magandang paraan para gawin iyon. Pati na rin ang pagsira ng mga reserbang gasolina na nakaimbak sa peninsula. Diyan tayo dadalhin para sa kahulugan nito sa digmaan sa Ukraine sa mga susunod na araw. Hindi tama na sabihin na ito ay isang game-changing na atake ng Ukraine. Kahit gaano pa kalaki ang sunog na dulot nito, estratehiya ito ng Ukraine na tinatawag na death by 1,000 cuts.
At ang pagkawala ng mga imbakan ng gasolina sa Feodosia ay bahagi ng mas malawak na plano. Sa huli, mapipilitan si Putin na itigil ang kanyang pananakop sa Ukraine dahil kulang ang Russia sa mga yaman para tuluyang sakupin ang Ukraine. Mas marami na namang gasolina ang nawala para sa Russia. At nangyari ito sa panahong hindi na kayang tiisin ng Russia ang mawalan pa ng mas maraming gasolina. Sunod-sunod na kampanya ang inilunsad ng Ukraine laban sa oil refining at produktong langis ng Russia, gaya ng gasolina at petrol nitong mga nakaraang buwan. Noong Oktubre 10 pinuri ni Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, ang mga tagumpay ng Ukraine doon. Sa Facebook post, sinabi ni Syrskyi na umabot sa 70 ang tinamaan sa Russian Federation noong nakaraang buwan. Ang produksyon ng mga gasolina at pampadulas, pampasabog, at iba pang bahagi ng Russian Military-Industrial Complex ay winawasak sa bansang agresor. Bumaba ng 21% ang pagdadalisay ng langis sa Russia. Ang 70 pag-atake na nagbaba ng 21% sa pagpoproseso ng langis ng Russia ay lubos na ikinababahala ni Putin. Posibleng mas maliit pa ang 21% sa tunay na bilang. Bago ang Facebook post ni Syrskyi, kumalat ang balita na isinara ng Ukraine ang halos 38% ng oil processing ng Russia. Kahit na ito ay mahigit 1/5 o halos 2/5, masyadong mataas ang bilang para maging kampante. Sa pananaw ng Russia, nakikita rin natin ang epekto ng mga pag-atake sa kanila. Ayon sa Kiev Independent noong Oktubre, 8 nagkukulang sa gasolina ang Russia, kaya nagpatupad ito ng restriksyon sa ilang rehiyon. Kasama dyan ang sinakop na Crimea. Babalikan natin iyan mamaya. Kabilang sa mga rehiyong kulang sa gasolina, ang Chelyabinsk, Sverdlovsk at Tumen na nagpatupad ng limitasyon. Dahil dito, ang mga customer ay nakakabili lamang ng kaunting bahagi ng gasolina na kailangan nila para mapuno ang tangke ng kanilang sasakyan. Ayon sa Cable News Network, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na kulang na ng halos 20% ng gasolina ang Russia para matugunan ang pangangailangan nito. Bumalik tayo sa Crimea na tinatarget ng Ukraine dahil sa ilang dahilan. Napag-usapan na natin ang isa sa mga ito. Nais ng Ukraine na maranasan ng mga Ruso ang sakit na ipinaparanas ni Putin sa Ukraine. Ang Crimea ay mahalagang issue para sa Ukraine dahil ang mga Rusong nanirahan doon ay mula pa lang 2,000 at 14 nang. Ang Russia ay kumuha ng Crimean Peninsula. Noong Oktubre 13, isinagawa ng Ukraine ang pinakabagong pagtatangka upang ipadama ang sakit na iyon sa Russia. Malamang na magdulot ito ng mas malaking kakulangan ng gasolina sa peninsula na apektado na. Itinampok ng Kiev Independent ang kakulangan sa Crimea sa ulat nila sa pag-atake ng Ukraine sa Feodosia noong Oktubre 6. Isiniwalat na ang negosyong Ruso na Kommersant ay nagsuri ng 17,000 gasolinahan sa Southern Federal District ng Russia, kasama ang sinakop na Crimea sa distrito, at labis itong naapektuhan ng kakulangan ng gasolina. Halos kalahati ng mga gasolinahan sa Crimea at Sevastopol ay tumigil sa bentahan ng gasolina dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Kapag mas maraming tangke ng gasolina ang masira, lalala ang problema. Kapag nawala ang gasolinang para sa militar ng Russia, mapipilitan si Putin kumuha mula sa reserbang para sa mga taga-Crimea. Habang nauubos ang reserba, mas maraming gasolinahan sa Crimea ang mapipilitang magsara o maghigpit ng limitasyon. May isa pang dahilan kung bakit tina-target ng Ukraine ang Crimea gamit ang ganitong pag-atake. Napakahalaga ng Crimea kay Putin at gusto niyang matiyak na mananatili sa kontrol ng Russia ang peninsula. Malaking bahagi ng kontrol ay mula sa 80,000 Ruso na lumipat sa Crimea mula nang aneksahin ng Russia ang peninsula. Kung wala ang mga mamamayang iyon, mahirap para kay Putin igiit na dapat mapasailalim sa Russia ang Crimea. Dito makikita ang katalinuhan ng Ukraine. Ang regular na pag-atake sa Crimea ay nagpapadala ng mensahe sa mga taong ipinadala ni Putin sa peninsula. Delikado na sila. Kinukuha na ang gasolina nila at kahit gaano pa subukan ng Rusya na itago ito, tuloy-tuloy ang mga ulat tungkol sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine. Mukhang wala talagang magawa si Putin tungkol dito, kahit na nagdagdag pa siya ng mga air defense sa Crimea. Sa huli, umaasa ang Ukraine na may mababago sa populasyon ng Rusya na nakatira sa peninsula. Baka gusto na nilang bumalik sa mainland Rusya. Kahit doon lang, hindi na sila malalantad sa lingguhang airstrikes laban sa mga target militar malapit sa kanilang mga tahanan at maaaring makaiwas pa sila sa mga limitasyon sa gasolina na laganap ngayon sa Crimea. Ang pagtakas
ay maaring nasa isip na ngayon ng maraming Ruso sa Crimea. At masamang balita yan para kay Putin. Kailangan niyang manatili ang kanyang mga tao para maipakita niyang siya ang may kontrol. Gusto ng Ukraine na tumakbo sila at patuloy nilang tatamaan ang Crimea hanggang mangyari yon. Gusto ng Ukraine ipaalam sa mga Ruso sa Crimea na kaunti na lang ang oras nilang makaalis. Iyan ay iminungkahi ni Refat Chubarov na siyang tagapangulo ng Medjilis ng mga Crimean Tatar. Noong ika-3 ng Hunyo, iniulat ng Pravda na nag-record si Chubarov ng isang pahayag na nakalaan para sa mga Ruso na sumakop sa Crimea. Tulad ng inyong napapansin, ang ilegal na itinayong Kerch Bridge na nag-uugnay sa sinakop na Crimea at sa teritoryo ng bansang agresor na Russia ay malapit ng masira ayon kay Chubarov. Sumunod ang pahayag na iyon sa pag-atake ng Security Service of Ukraine sa Kerch Bridge noong Hunyo 3. Ipinagpatuloy ni Chubarov ang pagsasabi, "At maaari kayong maipit sa isang uri ng bitag, mariin kong inirerekomenda. Nalisanin ninyo agad ang peninsula at bumalik sa Russia, lalo na kung iligal kayong pumunta sa sinakop na Crimea. Sa madaling salita, umalis na kayo habang may pagkakataon pa." Maramihang winasak ng Ukraine ang mga tangke ng Russia. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, 11,200 at 56 dito ang nawasak na hanggang Oktubre 14. Pero si Vladimir Putin, sa kanyang walang kapantay na karunungan, inisip niyang alam na niya ang lahat ng sagot. Sinisira lang daw ng Ukraine ang mga tangke ng Soviet na ginawa para maubos ang bala nila. Hindi talaga para sirain ang depensa. Inilayo ni Putin ang pinakamagagandang tangke ng Russia mula sa Ukraine. Sa wakas, pinakawalan ng leader ng Russia ang mga tangke sa Pokrovsk at napatunayan ng Ukraine na hindi sila mas magaling kaysa sa mga nawalang tangke ng Russia. Inipon ng Russia ang pinakamagagandang tangke nito sa loob ng 1 taon. Pero winasak lang ito ng Ukraine sa loob ng ilang minuto. Halos 1 taon inipon ng Russia nang maingat ang bawat T-70M na tangke dahil may espesyal silang plano para rito. Ayon kay David Axe ng Euromaidan Press, planong magsagawa ni Putin ng malaking mekanisadong pag-atake sa Donetsk Oblast gamit ang mga T-70M ng Russia. Inaasahang tatapos ang mga tangke na iyon sa huling laban ng Ukraine para tuluyang angkinin ng Russia ang mahalagang lungsod ng Pokrovsk na inakala ni Putin na makukuha na nila noong tag-init. Nabigo ang mga sundalo ng Russia. Ang mga T-70M ang tatapos sa trabaho. At may sapat na dahilan si Putin para maniwalang ang T-70M ang tamang tangke para tuluyang makuha ang Pokrovsk. Ito ang pinakamakabagong battle tank ng Russia na pinuri ni Putin bilang pinakamahusay sa mundo noong Hunyo 2023 ayon sa TASS. Sinabi mismo ng leader ng Russia na si Putin, maaari nang sabing ang T-70M Proriev ang pinakamahusay na tangke sa mundo. Paglapit nito sa posisyon, wala nang pagkakataon para kanino man o anuman. Mas malayo ang abot, mas eksakto, at mas maganda pa ang proteksyon nito. Tandaan mo yan, pinatunayang mali iyon ng Ukraina noong Oktubre siyam sa matinding paraan. Lumilitaw na pinagtitibay ng iniulat na espesipikasyon ng T-70M ang mga pahayag ni Putin. Ayon sa Army Recognition, ang tangke ay may lakas na sinasabi ni Putin dahil sa 125 M2A46M4 smoothbore na kanyon na kayang magpaputok ng karaniwang bala at anti-tank guided missiles. Depende sa bala. Kaya ng kanyon tumama sa target hanggang 13,100 at 20 talampakan. Habang ang missile gamit ang laser beam riding guidance ay abot ng 16,400 talampakan. Idagdag pa ang PKT-76 na 2mm coaxial machine gun sa kagamitan. Makakakuha ka ng tangke na kayang durugin ang infantry at sirain halos lahat ng armor na madaanan. Ayon sa Russia, medyo maliksi rin ang tangke na ito. Ang T-70M ay umaabot sa bilis na 300 at 72 milya bawat oras at 300 at 41 milya ang kayang itakbo bago magre-refuel. May opsyon ang Rusya na magdala ng pares ng tangke ng diesel sa ilalim ng hulihan ng katawan ng tangke na nagpapahintulot ng pag-refuel sa mismong labanan at posibleng mapahaba pa ang pinakamataas na distansya ng biyahe nito. Ang RELIKT system ay isang explosive reactive armor na nagpoprotekta sa harapan at tore ng T-70M laban sa mga pagsabog. Naglalagay ang Rusya ng QNet armor kit sa katawan at hulihan ng tangke para protektahan ang T-70M laban sa rocket-propelled grenade. Lahat ng ito ay nagre-resulta sa isang kahangahangang tangke. Kahit sa papel lang, simple lang ang problema ni Putin.
Ang mukhang maganda sa papel ay hindi palaging kayang magpakita ng galing kapag sinubok na sa totoong labanan. Sa T-70M, hindi na ganoon kahalaga ang lakas ng putok at proteksyon kapag marami ng uri ng armas ang dala ng Ukraine sa laban. Gayunpaman, inisip ni Putin na sapat ang tangke niya para simulan ang mekanisadong atake malapit sa Pokrovsk noong Oktubre 9. Babalik ang Russia sa dating estilo ng pag-atake matapos gumamit ng maliliit na infantry group sa paligid ng Pokrovsk nitong tag-init. Sabi ni Axe, target ng Russia ang baryo ng Shakova at nagtayo siya ng malakas na puwersa. Ang baryo, 124 na milya hilaga ng Pokrovsk, ay aatakehin ng 36 na tangke ng Russia, kabilang ang T-70M mga armored vehicle at 40 tropang nakamotorsiklo. Binanggit ni Axe na ang Shikova ay isa ring pundasyon ng depensa ng Ukraine na matatagpuan sa silangan ng 100 at 48 milyang nakausling bahagi na nagawang pasukin ng Russia sa depensa ng Ukraine sa direksyon ng Pokrovsk. Noong tag-init, malinaw ang layunin ng Russia. Sakupin ang Shikova sa mekanisadong atake para mailagay ang kanilang tropa sa baryo. Pagkatapos ng pagpapatibay, magagamit ang Shikova bilang panimulang lugar ng mga pag-atake na magdadala sa Russia papalapit at papasok sa Pokrovsk. Noong Oktubre 9 inatake ng mekanisadong puwersa at naging malupit ang resulta para sa Russia. Handa ang Ukraine sa anumang gawin ng Russia. Noong Oktubre 9 ang Shikova ay tahanan na ng ika-200 at 25 na assault regiment ng Ukraine. Dumami ang operatiba mula sa unang Azov Corps na tumulong sa muling pagbawi ng ilang pamayanan malapit sa Pokrovsk noong huling bahagi ng tag-init. Galing Rusya, nagkaisa ang 2 unit para bumuo ng depensang kayang labanan ang mekanisadong atake ng Rusya. Sunod-sunod ang pag-atake, sabi ng unang Azov Corps sa Telegram. Matapos ang labanan, sinabi ng grupo, ang kalaban ay sunod-sunod at mula sa iba't ibang direksyon umatake. Sa simula, mga grupo ng mga nagmomotorsiklo ang umabante, sinundan ng mga hanay ng mga armored na sasakyan, mga tangke, at mga armored personnel carrier na may kasamang mga sundalo. Mukhang approve kay Putin ang paraan na yan. Sa halip na unang ipadala ang mga tangke at armored na sasakyan, unang ipinadala ng Russia ang kanilang mga madaling tamaang tropa na nagmomotorsiklo para maubos ang bala ng Ukraine. Maaaring ang ideya ay iwanang walang bala ang depensa ng Ukraine para hindi na nila mapatumba ang mga tangke na susunod. Habang sumusugod ang Russia, napigilan ng mga mina, drone at artilleriya ang kanilang mekanisadong pag-atake. Nagawang tamaan ng Ukraine ang 20 sasakyan ng Russia, kabilang ang 3 tangke nito, sa isang depensibong pambobomba na nagpilit sa mga puwersa ng Russia na umatras pabalik sa pinagtatalunang baryo ng Volodymyrivka. Ang baryong iyon, na nasa timog lang ng Shikova, ay tinarget naman buong gabi ng Oktubre 9 hanggang Oktubre 10 ng mga bomber drone ng Ukraine na ipinadala para tapusin ang sinumang nakaligtas. Wala nang natirang puwersa ng Russia sa Volodymyrivka pagsapit ng gabi at ang mga bilang ay hindi maganda para kay Putin. Pagtapos ng pag-atake, nawalan ang Russia ng 3 tangke, 16 na armored fighting vehicles, at 41 motorsiklo. 2 pang magagaan na sasakyan ang nawasak ayon sa unang Azov Corps. Pero hindi malinaw kung anong mga sasakyan iyon. Kilala ang Russia sa paggamit ng sibilyang sasakyan sa pag-atake sa Ukraine. Ayon sa ulat ni Axe sa hiwalay na artikulo, 70% ng mga nasirang sasakyan ng Russia sa Ukraine ay mga sibilyang kotse. Posible ngang mas mahina ang proteksyon ng ilang sundalo ni Putin kaysa sa T-70M tank at armored vehicles na ipinagmamalaki ng Russia. Para sa mga sundalo ng Russia, masama ang naging araw nila noong Oktubre 9. Ayon sa unang Azov Corps, 107 ang kumpirmadong hindi na mababawi at 51 ang nasugatan sa panig ng kalaban. Maaari nating ipalagay na ibig sabihin nito ay 107 ang namatay at 51 ang nasugatan na bumubuo sa karamihan ng mga tropang ipinadala ng Russia para umatake. Sabi pa ni Shikova Axe, hindi tiyak kung anong unit ng Russia ang ginamit sa mekanisadong pag-atake. Posibleng ang mga sundalo ay mula sa 5 Marine Brigades ng Russia na ipinadala sa Pokrovsk bilang tugon sa pag-deploy ng Ukraine ng unang Azov Corps sa rehiyon. Kung totoo ito,
Ang mga namatay na tropang Ruso sa pag-atake sa Shikova ay kabilang sa pinakamagagaling ng Russia bukod sa Special Forces. Kahit magaling ang mga Ruso, wala silang magagawa kung hindi maganda ang mga tangke na pinagmamalaki ng kanilang pinuno. Ang nangyari noong Oktubre 9 ay isang kahihiyan para sa Russia. Ilang buwan, itinabi ng Russia ang pinakamagagandang tangke nila. Tiwalang nasa tamang posisyon ang mga ito para magtagumpay. Kasama silang ipinadala sa iba pang armored sasakyan at maraming sundalo. Isang pag-atake ito na inihanda ng isang taon. Ngunit mabilis at matindi itong pinigilan ng Ukraine sa loob ng wala pang isang araw. Muling natutunan ni Putin ang mahalagang aral noong Oktubre 9. May sagot ang Ukraine sa bawat mekanisadong atake ng Russia. Ngayon, mag-iisip na lang ang leader ng Russia kung paano ito nangyari. At ang sagot ay nauuwi sa tangke na matagal na niyang gusto. Napagtanto na ngayon ni Putin na hindi tulad ng ipinagmamalaki niya ang T-70M. Isa lang itong relikya ng Soviet na inayos para sa ngayon at ipinagmamalaki bilang pinakamahusay na tangke sa mundo. Kahit hindi karapat-dapat sa ganoong pagkilala. Ang T-70M ay sintomas lang ng labis na kumpiyansa ng Russia sa luma at lipas na teknolohiyang ginagamit pa rin nila. Ang labis na kumpiyansa na yan ay kitang-kita pa noong Mayo 2025. Pagkatapos maghatid ng bagong batch ng T-70M sa militar, agad pinuri ng Rostec ng Russia ang mga katangian ng tangke. Ayon kay Vladimir Archakov ng Rostec noong Mayo, ang Russian T-70M T-72, B-3M at T-80 BVM ang pinakamainam sa kasalukuyang labanan. Itinuturing silang pinakamahusay na tangke sa mundo batay sa kanilang pinagsama-samang katangian. Bunga ito ng pagkakaisa ng mga developer, designer, inhinyero, teknolohista ng Rostec Enterprises at mga manggagawa sa pabrika at grupo ng nagkukumpuni. Nauunawaan natin ang pagmamalabis sa T-70M. Gusto ng Russia na maniwala ang lahat na ang tangke nila ang pinakamahusay para sa propaganda at pananakot. Pero ang T-72 at T-80 ang mga lumang tangke na daan-daan na ang nasisira ng Ukraine simula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Ang pagbanggit agad sa dalawang tangke na iyon ay agad na nagpapalabo ng tiwala kung gaano kaepektibo ang T-70M lalo na dahil sa hindi magandang performance nila sa Ukraine. Gayunpaman, hindi natatalo ng pagdududa ang kahanga-hangang mga detalye na iniaalok ng Russia para sa T-70M nito. Ang bagsak na performance ng tangke sa Ukraine ay nagpapatibay sa dating pagdududa. Hindi lang ang mga T-70M na inimbak ng Russia para sa Shikova, ang mga tangke nilang ipinadala sa Ukraine ngayong digmaan. Sila ang pinakabago, ngunit tulad ng dati, nabigo rin sila. Hindi na dapat ikagulat ito ng sinumang nagpasya na tingnan pa ang lagpas sa mga espesipikasyon ng Russia para malaman kung ano talaga ang T-70M. Ibinunyag ng Small Wars Journal ang matagal nang tinatagong problema ng T-70M ng Russia. Oo, dekada na palang luma ang ultramodernong battle tank ng Russia. Sa totoo lang, hindi naman ito ganap na tangke noong panahon ng Soviet dahil nagsimula itong gawin noong 1994. Gayunpaman, ang petsa ng paggawa na iyon ay nangangahulugan na ang T-70M ay umiral na ng mahigit 3 dekada sa iba't ibang anyo. Dagdag pa, ayon sa journal, bihira lang magamit ang tangke sa labanan hanggang nagpasya si Putin na salakayin ang Ukraine. Ang tunay na meron ang Russia sa Ukraine ay isang tangke na aktibong sinusubok sa labanan sa loob ng Ukraine. Isang tangke na pumapalya sa bawat aspeto. Isa sa unang deployment ng T-70M ay sa Syria noong Disyembre 2015 ayon sa journal. Isa sa 6 na tangke ng Syria ay tinamaan ng ilang BGM-71 TOW anti-tank missiles. Ngunit nakaligtas sa mga engkwentro. Nakataas sana iyon ng kumpiyansa ng Russia sa kanilang tangke. Kahit di iyon ganoon kalaking bagay. Sa ngayon, hindi na ang BGM-71 ang pinakamoderno sa mga kontra-tangke na sandata. Nagsimula nang magsilbi ang mga ito noong 1970 at 70, kaya mas matanda pa sila kaysa T-70Ms. Kayang tiisin ng pinakamahusay na battle tank ng Russia ang bala mula sa sandatang ginawa 24 na taon bago inilunsad ang tangke. Napagtanto ng Russia na hindi kayang labanan ng T-70M ang modernong anti-tank missile at maraming drone ng Ukraine mula 2022. May mga kahinaan ang disenyo ng tangke ng Russia na tinuturing pinakamahusay, kabilang ang mga namana
mula sa T-72. Ang tangke mula sa panahon ng Soviet ay walang harang na naghihiwalay sa mga tripulante nito mula sa mga bala na nakaimbak sa loob ng tangke. Dahil walang harang, kapag sumabog ang bala ng T-72, nasisira ang tangke at namamatay ang tripulante. Ang T-70M ay wala ring harang at mas pinipili ng Russia ang paggamit ng carousel. Nagiging patibong ng kamatayan ang tangke kapag tinamaan ito mula sa itaas. Alam mo ba kung anong meron ng Ukraine? Mga drone, Javelin missiles at iba pang sandatang laban tangke ay hindi pa nasubok sa T-70M bago ibinunyag ng digmaan sa Ukraine ang mga kahinaan nito. May mga depekto pa rin sa disenyo ang pinakamahusay na tangke sa mundo mula Soviet era. Kaya nagkaroon ng maraming insidente. Libo-libong na unang bersyon nito ang naging parang nagliliyab na wasak na tangke sa digmaan sa Ukraine. Hindi lang mga depekto sa disenyo ang dahilan kung bakit mas mahina ang T-70M kaysa sa sinasabi ng Russia. May technical ding problema ang tangke, gaya ng sa tore nito. Bukod sa madaling tamaan ng atake mula sa itaas, may kakaibang depekto rin ang disenyo ng tore na iyon. Ibinunyag ng Forbes ang depektong ito noong Mayo 2022 at tinawag itong spinning turret syndrome. Kapag tinamaan ang T-70M sa isang partikular na paraan, nagsisimulang umikot ng hindi makontrol ang tore nito, kaya nawawalan ng silbi ang malakas nitong armas. Ilang beses nang naipakita ng Ukraine ang depektong ito. Noong Enero 2024 na gawang pabagsakin ng Ukraine ang isang T-70M gamit ang dalawang M2 Bradley na sa teorya ay hindi dapat kayang butasin ang armor ng T-70M dahil sa spinning turret syndrome. Nabigo ang tangke ng Russia. Katulad nito ang nakita noong Disyembre 2023. Nang tamaan ng Ukrainian first-person view drone ang T-70M dahil dito, hindi na kontrol ang turret kaya nawalan ng kontrol ang crew sa tangke. Noong Mayo 2024, isang T-70M tank na tinamaan ng first-person view drone ng Ukraine ay nagkaroon din ng parehong problema. Nagsimulang umikot ng pakanan ang turret matapos ang ikalawang pag-atake ng drone. At tulad ng nangyari sa dalawang naunang insidente, napilitan ang Russian na crew na iwanan ang tangke. Hindi na dapat sabihin pa na ang tangke na sinasabing pinakamahusay sa buong mundo ay hindi dapat magkaroon ng ganitong klaseng technical na problema. Anong silbi ng armor sa T-70M kung hindi naman makontrol ang tangke kahit ligtas ang crew? Dahil sa isang klase ng depekto sa disenyo na dapat sana ay nakita na dekada na ang nakalipas, sinasabi natin, dapat sana. Sa totoo, hindi inisip ng Russia na maghanap ng ganitong depekto dahil ang mga pag-atake gamit ang drone ay hindi man lang isinasaalang-alang noong nagsimulang gawin ang T-70 noong 1974. Bumabalik tayo sa punto na ang tangke ay hindi lang luma gaya ng sabi ng Russia, kundi gawa rin sa Soviet era na disenyo na hindi nabagay sa modernong digmaan. Ipinapaliwanag ng The National Interest, iyan sa isang artikulo na sinusuri ang maraming kapalpakan ng T-70M bago pa man winasak ng Ukraine ang ilan sa mga ito sa loob lamang ng isang araw. Noong Oktubre 9, binanggit nito na ang mga estratehikong pagkakamali ay bahagi ng dahilan kung bakit maraming T-70M ang nawasak habang ipinapakalat ito ng Russia sa mga urbanong lugar na hindi nagbibigay ng sapat na espasyo na kailangan ng tangke para gumana ng epektibo. Gayunpaman, ang mga bagong sandata ang naging pangunahing problema para sa tangke ng Russia. Ang mga bagong banta ay tila nagpawalang bisa sa ilang depensa ng T-70 na patunayang epektibo laban sa Stora Defense System. Ang mga loitering munition tulad ng Lancet at Top Attack anti-tank guided munition gaya ng Javelin, ayon sa National Interest. Idagdag mo pa ang mga drone sa listahang yan. Ipinakita ng Ukraine noong Oktubre 9 ang kakayahan ng mga drone, mina at artilleriya laban sa T-70M ng Rusya. Dahil madalas pumalpak ang pinakamakabago nitong tangke sa Ukraine, maiintindihan kung iisipin mong susuko na ang Rusya sa T-70M. Mali ka dyan. Hindi lang itutuloy ng Rusya ang paggamit ng tangke, kundi plano pa nilang dagdagan ang inventaryo nito. Kung kaya nila o hindi ay ibang usapan na iyon. Noong Hunyo, iniulat ng United 24 Media na pinalawak ng Rusya ang produksyon ng T-70M. Kinuwestiyon nito ang Conflict Intelligence Team na nagsabi na gawang makabuo ng Rusya ng humigit kumulang 200 at 80 hanggang 300 ng mga tangke na ito noong 2024 na isang malaking pagtaas kumpara sa bilang na nagawa sa mga nakaraang taon. Noong 2022, ginawa ang 60 hanggang 70 T-70M at sinundan ng 100 at 40
hanggang 180 tangke ng Rusya noong sumunod na taon. Ang totoo, ang sinasabing malawakang produksyon ay hindi sapat para mapalitan ang napakaraming tangke na nawala ng Rusya sa Ukraine. Sa simula ng video, sinabi naming ayon sa Ukraine, 11,251 tangke ng Rusya ang nasira nila. Katumbas iyon ng humigit kumulang 3,000 kada taon, kaya ang schedule ng produksyon ng T-72M na gumagawa lang ng 10 bahagi ng bilang na iyon ay hindi ikinababahala ng Ukraine. Paulit-ulit nang napatunayan, lalo na noong Oktubre 9 na kaya nitong sirain ang T-72M gaya ng mga lumang tangke ng Rusya. Bakit gustong gawing mass production ng Rusya ang T-72M kahit palpak ito? Sabi ng United 44 Media, nag-iimbak ang Rusya para sa hinaharap. Hindi malinaw kung ibig sabihin nito ay muling binubuo nila ang kanilang imbakan ng tangke o naghahanda sila para sa panahon na maaari na nilang simulan ang pagbebenta ng T-72M. Ibig sabihin, ang T-72M na dinala ng Rusya sa Shekova ay galing sa imbakan nila. Tinitipid ng Rusya ang resources dahil sa nawalang mga tangke at kabiguang masakop ang Pokrovsk noong tag-init. Hindi sigurado, pero tila mahihirapan na ang Rusya ibenta ang T-72M matapos ang Ukraine. Sa totoo lang, nahihirapan na talaga sila. Kahit bago pa nagsimula ang digmaan, mukhang panalo na ang Rusya. Noong 2019, nagpasya ang India na bumili ng 469 T-72M na nagkakahalaga ng 2 bilyon para sa depensa. Mahigit $42 milyon bawat isa. Kaya malinaw kung bakit gustong mag-mass produce ng T-72 ang Rusya. Malaking tulong ang kitain ang higit 1 bilyon taon-taon mula sa 280, 300 tangke, lalo na't bilyon ang ginagastos ni Putin sa digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, hindi natuwa ang India sa mga T-72 na natanggap nila mula sa Rusya. Noong Setyembre 2020, binatikos ang tangke dahil sa mahinang performance nito. Ayon sa Global Defense Corps, ginamit ng Indian Army ang kanilang T-72 tanks noong 2017 bilang bahagi ng Russian tanks. Sinalihan ng 19 na bansa ang biathlon. Natalo ang India dahil nagkaproblema ang kanilang T-72 noong 2024. Iniulat ng National Interest na binabago ng India ang kanilang mga T-72 para maging angkop sa makabagong digmaan. Ilang taon bago ito, sinabi ng Global Defense Corps na tinanggihan ng India ang pagbili ng T-72 at mas pinili ang French Leclerc tank. Nangyari na ang marami dito bago sinimulan ni Putin ang digmaan sa Ukraine. Sa madaling salita, ang T-72M ay itinuturing ng bigo ng isa sa pangunahing customer ng armas ng Russia. Bago pa man ito napatunayang bigo sa Ukraine, bumabalik ito sa Oktubre 9 at sa mga nagawa ng Ukraine laban sa mekanisadong atake ng Russia. Muling nakita ang mga depekto ng T-72M. Hindi lang nabigo itong makatulong sa Russia, kundi natalo rin ito ng mga drone, mina, at artilleriya ng Ukraine. Kaya tumagal lang ng wala pang isang araw ang pag-atake. Malamang tuloy ang pagpapadala ng Russia ng T-72M mula sa imbakan nila. Patuloy lang na wawasakin ng Ukraine ang mga ito. Ginagawa ang pinakamahusay na tangke sa mundo na parang wala lang sa labanan. Wala nang natitirang pag-asa. Yan ang mensahe mula sa mga sundalong Ruso na lumalaban sa Ukraine sa Unikivka Pocket, Sumy Oblast. Nagugutom at nauubusan na ng supply ang mga tropang iyon. Hindi nila kayang iligtas ang sarili sa pag-atake ng mga Ukrainian at walang pakialam si Vladimir Putin. Imbes na tulungan ang mga sundalo niya sa Sumy, iniwan sila ni Vladimir Putin. Napaligiran at siguradong mapapahamak, iniwan na lang ang mga sundalong iyon na mamatay sa kill zone ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, naglabas sila ng ulat noong Oktubre 12 tungkol sa sitwasyon sa Yunakivka at kung paano ito nangyayari. Walang ginagawa si Putin at mga mataas na opisyal militar ng Russia para pigilan ito. Iniulat ng pahayagan na may matalinong estratehiya ang Ukraine laban sa puwersa ng Russia. Sinusubukang gumawa ng buffer zone sa Sumy mula simula ng tag-init. Sa halip na harapin ng direkta ang mga puwersa ng Russia, gumagawa ang Ukraine ng mga fire pocket. Yung mga pocket na ito ay kill zone. Bagamat hindi sa inaasahang paraan ng iba, naging fire pocket muli ang Yunakivka. Habang pinalibutan ng Ukraine ang mga sundalong Ruso sa baryong iyon, maaaring mukhang lohikal na aatakehin ng Ukraine ang mga sundalo ng Russia kapag napalibutan na ang baryo. Ngunit, hindi iyon ang ginagawa nila. Sa halip,
Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, nilalaro ng Ukraine ang pangmatagalang estratehiya sa pamamagitan ng pagputol ng lahat ng ruta ng supply papasok sa Yunikivka. Kaya wala nang magagawa ang Russia para iligtas ang mga sundalong ipinadala nila sa baryo. Hindi na nila gagawin, pero pag-uusapan pa iyan mamaya sa video. Mukhang ang taktika na ng Ukraine ay paglaruan ang isip ng mga napalibutang sundalong Ruso gamit ang estratehiyang nagreresulta sa pagpatay ng mga sundalong Ruso sa sarili nilang mga kasamahan kapag sinusubukan nilang sumuko. Desperasyon na ang naghahari sa Yunikivka. Ito ay dahil sa isang simpleng formula. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, ilagay sa ilalim ng putok ang mga linya ng komunikasyon ng mga Ruso sa lupa, ihiwalay at gutumin ang mga Ruso sa Yunikivka. At pagkatapos ay gawing patibong ang lugar na iyon kung saan walang tsansa ng paglikas o pagpapalit ng tropa. Yan ba ang formula? Parang panaginip itong gumagana. Sinusulit ng Ukraine ang malaking kahinaan sa militar ng Rusya. Ang pagsuko ng anumang teritoryong nasakop na ay hindi pwede para sa mga commander ng Rusya, lalo na't kailangan pa nilang ipaliwanag kay Putin kung ano ang nangyari. Habang naipit sa Yunikiva kill zone sa Ukraine, hindi hinahayaan ng mga commander ng Rusya na sumuko ang kanilang sundalo. Dapat silang mamatay na lang, gaya ng ginagawa nila ngayon. Ang pagputol ng mga supply line ng Rusya ay karaniwang taktika ng Ukraine at madalas nila itong ginagamit sa Sumy. Noong Agosto 25, inambus ng Ukraine ang convoy ni Russian Lieutenant General Esedula Abachev na papuntang Sumy para tumulong sa palyadong opensiba ng tag-init sa rehiyon. Ngunit napinsala siya sa isang pag-atake ng drone ng Ukraine. Kagiliw-giliw, nauna ang Ukraine sa pagwasak ng isang tulay malapit sa Yunikivka bago ang pag-ataking iyon. Ipinapakita nito na ang sitwasyon sa baryo ay bunga ng linggo ng pagsisikap ng Ukraine na ihiwalay ang mga sundalo ng Russia. Idinagdag ng The Guardian na nagsagawa rin ang Ukraine ng mga pag-atake laban sa ilang tren na dapat sana ay magdadala ng supply sa mga tropang Ruso na nag-ooperate sa Sumy. Ipinapakita nito ang matalinong estratehiya ng pagputol sa mga puwersa ng Russia mula sa kanilang kailangan para umatake. Malaki ang epekto ng sistematikong pagsira ng mga linya ng supply sa Sumy. Ngayon, ang mga sundalo ng Russia sa Yunikivka ay nagbabayad na ng kapalit. Nabanggit na ginawang kill zone na ng Ukraine ang baryong iyon, pero hindi sa inaasahang paraan ng karamihan. Napag-usapan na dati sa bansa ang kill zone gamit ang drone, kung saan maraming layer ng drone ang ginagamit para gumawa ng no man's land sa mga linya ng labanan. Noong Setyembre, iniulat ng RBC Ukraine na plano ng Ukraine na gumawa ng 100 at 86 na milyang kill zone sa harapan na puno ng mga drone. Ang kill zone na iyon ay magsisilbing maagang babala para sa mga tagapagtanggol ng Ukraine at paraan para wasakin ang mga sundalong Ruso bago pa man sila makalapit sa teritoryong sinusubukan nilang sakupin. Mukhang nakagawa ang Ukraine ng mas maliit na bersyon ng ganitong uri ng kill zone sa paligid ng Yunikivka, habang gumagamit na ito ng kill zone sa ibang lugar bilang dagdag sa opensiba para mabawi ang teritoryo. Ang kill zone sa Yunikivka ay nakatutok sa pagpigil makatakas ang mga naipit na sundalo. Ibig sabihin, hindi na kailangan umatake ng Ukraine sa baryo mismo. Ipinaliwanag ng Euromaidan Press kung bakit ayaw gawin iyon ng Ukraine. Ang wasak at sunog ng mga gusali sa Yunikivka ay walang mapagtataguan at walang dahilan para salakayin ng mga Ukrainians. Magdudulot lang ng pagkalugi sa isang labanan na halos imposibleng mapanalo laban sa kalaban. Ayon sa ulat, hindi interesado ang Ukraine lumaban para mabawi ang baryo dahil mas marami ang tropa ng kalaban at malamang matalo sila. Kaya tulad ng nanabanggit, sinasamantala nito ang kagustuhan ng Russia na panatilihin ang bawat teritoryong inaangkin. Hayaan na lang ng Russia ang Yunikivka. Sabi ng Ukraine, bakit Russia? Naipit na ang mga sundalo ninyo. Hindi sila makaalis dahil babarilin sila ng drone ng Ukraine. Dahil putol na ang supply lines, hindi na kailangan umatake ng Ukraine. Kailangan lang maghintay ng Ukraine hanggang sumuko ang mga sumakop sa Yunikivka. O mas tama siguro, gutumin ang mga sumakop na yon hanggang wala na silang ibang pagpipilian kundi sumuko o mamatay. Sabi ng Euromaidan Press, alam ng Ukraine na sila ang may kalamangan sa lahat ng aspeto. Maliban na lang sa dami ng sundalo sa Yunikivka, itinuro rin nito na sinubukan na ng mga puwersa ng Russia na lumusob palabas ng Yunikivka.
Ngunit napigilan at winasak iyon ng Ukraine. Ngayon, pinipigilan na ng Ukraine ang mga sundalo ng Russia sa kanilang kinalalagyan. Parang nakakulong sila sa baryo na dati nilang ipinagmamalaki. Sa ganitong paraan, nagagamit ng Ukraine ang mga tropa na sana ay para sa Yunikivka sa ibang bahagi ng Sumy. Habang naghihintay ng tulong ang mga sundalong Ruso sa baryo, malamang wala nang darating at sa huli, magugutom din sila. Para sa marami sa Ukraine, magiging isang uri ito ng makatang hustisya. Pagkatapos ng lahat, may kasaysayan ang Rusya ng paggamit ng gutom bilang taktika laban sa Ukraine. Hindi sundalong Ukrainian ang ginugutom ng Rusya, kundi mga sibilyan ang target nila. Noong Hunyo 2024 iniulat ng Cable News Network na inakusahan ng mga internasyonal na abogado ng karapatang pantao ang Rusya ng paggamit ng paggutom laban sa mga sibilyan ng Mariupol sa 85 araw na pagkubkob noong 2022. Bahagi ng isang 76 pahinang ulat ang mga natuklasan na ito na nagdedetalye kung paano sistematikong inatake ng Rusya ang mga bagay na mahalaga sa kaligtasan ng mga sibilyan. Kasama rito ang mga substation ng kuryente at supply ng tubig na naging seryosong problema para sa mga sibilyan ng Mariupol. Kapag walang tubig, hindi sila makakainom at mahihirapan silang magluto ng pagkaing gawa sa harina na kinakain nila araw-araw. Pwedeng sabihing tinikman ng Ukraine sa Yunikivka ang sariling gamot ng mga sundalong Russian. Mukhang hindi nabibigyan ng pagkakataon ang mga sundalong iyon dahil sa bitag ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, ang bitag na iyon ay itinayo sa kahabaan ng kalsada sa pagitan ng Yunikivka at isa pang pamayanan sa Sumy na tinatawag na Sudza. Bukod pa rito, ang mga pamayanang kagubatan papuntang Yunikivka ay puno ng mga drone at abot ng artilleriya ng Ukraine. Ang sinumang sundalong Ruso na tatangkang tumakas mula Yunikivka sa alinmang ruta ay hindi magtatagal. Siniguro na rin ng Ukraine ang rehiyon sa timog ng kalsada na kanila nang inaangkin na nagbibigay daan para makagawa sila ng mga lugar ng ambush na kayang sumira sa sinumang tumatakas na Ruso. Sa huli, ang bitag ay nakasalalay sa kontrol. Habang mas maraming gubat sa paligid ng Yunikivka, ang hawak ng Ukraine, nababawasan ang opsyon ng Russia para ilikas ang kanilang naipit na sundalo. Kailangan na lang tiyakin ng Ukraine at patibayin ang Yablonivka at buo na ang bitag. Pagkatapos nito, magiging imposibleng takasan ang kill zone. Hindi na kailangang salakayin ng Ukraine ang Yunikivka. Pwede na lang nilang hintayin. Kaya mapipilitang sumuko or tumakas ang mga sundalong Ruso doon kahit delikado at parang pagpapakamatay. Sa puntong ito, normal lang itanong, ano ang koneksyon nito sa pag-abandona ni Putin sa kanyang tropa? Halatang kakaunti lang ang ginagawa ng Russia para iligtas ang mga puwersa ng Yunikivka mula sa Ukraine. Oo, mahirap talagang iligtas dahil sa pag-ikot ng Ukraine sa baryo. Parang hindi naman sumusubok ang Russia. Mukhang iniwan na ni Putin ang baryo at mga sundalo roon na parang wala ng pag-asa. Habang nakapokus siya sa ibang bahagi ng Sumy, may higit pa riyan. Ayon sa Euromaidan Press, maraming ebidensya ang natuklasan ng Ukraine na kaunti lang ang tulong ng Russia sa mga sundalo nito sa Sumy, kahit nasa Yunikivka sila o sa mga kalapit na lugar na nililinis ng Ukraine. Ayon sa ulat, natagpuan ng mga Ukrainian sa mga namatay ang telepono na may mga mensahe at video ng mga sundalong Ruso na nagrereklamo ng gutom, walang palitan at hindi sila pinapansin ng mga komandante. Ibinunyag ng Euromaidan Press ang laman ng ilang video at mensahe. Maraming sundalong Ruso sa Yunikivka ang nagrereklamo sa patuloy na pag-atake ng drone at sa mga komandanteng sapilitang nagpapakontra-atake sa kanila sa mga kalapit na lugar. Hindi epektibo ang mga kontra-atake roon at madalang makabalik ang mga sundalong ipinapadala. Ang nauubos na supply ay malaking problema, gaya ng napag-usapan. Kahit ang pagsuko ay tila hindi na opsyon. Ikinuwento ng outlet ang isang video kung saan dalawang sundalong Ruso ang nagtangkang lisanin ang Yunikivka para sumuko sa tropa ng Ukraine. Hindi sila kailanman nakalapit sa kanilang layunin. Habang nagsisimula silang maglakad papunta sa linya ng Ukraine na nakataas ang kanilang mga kamay, may mga drone ng Russia na lumilipad sa itaas at nagbabagsak ng mga pampasabog na bala sa kanila para pigilan ang kanilang pagsuko. Talagang malupit iyon. At iyan ang militar ni Putin. Hindi na nakapagtataka na
Nararamdaman ng mga naipit na sundalo ng Yunakivka na wala na silang pag-asa, pinapatay sila kahit sumusuko, at hindi ito unang beses na nangyari. Noong Oktubre 2023, iniulat ng British Broadcasting Corporation na inakusahan ng mga opisyal ng United States ang Russia sa pagpatay ng sarili nilang sundalo kapag tinatangkang umatras mula sa labanan sa Avdiivka. Sa labanan, nawalan ang Russia ng 5,000 sundalo, 100 at 25 armored vehicles at lahat ng kagamitan ng isang batalyon bago bumagsak ang lugar. Ang talagang namumukod tangi ay ang pagpatay nila sa sarili nilang mga tao. Bumabalik ito sa nabanggit kanina tungkol sa desperasyon ng Russia na mapanatili ang anumang teritoryong kanilang nasakop. Kung kayang patayin ng mga komander ang sarili nilang sundalo para sakupin ang isang lugar, imposibleng payagan nilang umalis ang kanilang tropa sa isang baryo. Para kay Putin, naroon ang mga sundalong Russian para lumaban at mamatay. At dahil mukhang ayaw ng Russia magsagawa ng rescue operation sa Unikiva, ganito iniiwan ni Putin ang sarili niyang sundalo. Iyan ang nagpapaliwanag kung paano, pero may malaking tanong na kailangang sagutin. Bakit? Maaaring hindi lang talaga iniintindi ni Putin ang kanyang mga sundalo. Ayon kay Andrei Sybiha, Foreign Minister ng Ukraine. Noong Hunyo, ginamit ni Sybiha ang X para sagutin ang ilang pahayag ni Putin, lalo na ang tungkol sa mga sundalo ng Russia. Sa lahat ng hindi matinong pahayag ni Putin ngayon, tumatak ang tungkol sa paa ng sundalong Ruso. Saan mang lugar pumunta ang sundalong Ruso, kamatayan, pagkawasak, at kapahamakan ang dala. Ayon kay Sybiha, walang pakialam si Putin sa mga sundalong Ruso na nasusugatan dahil sa mga drone ng Ukranya. Isa siyang mamamatay tao ng sariling mga tao. Itinapon niya ang 1,000,000 sundalong Ruso sa walang saysay na pagdanak ng dugo sa Ukranya ng walang natamong estratehikong layunin. 1,000,000 sundalo, 2,000,000 paa. Nagkomento si Sybiha bilang tugon sa pahayag ni Putin na pag-aari ng Russia ang lugar na tinatapakan ng kanilang sundalo. Nasabi ko na dati, ang mga Ruso at mga Ukranyano ay iisang lahi. Sigaw ni Putin. Sa ganitong diwa, ang buong Ukranya ay atin. May lumang panuntunan na kahit saan tumapak ang sundalong Ruso, kanila na iyon. Binatikos ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Ukranya ang pahayag na iyon bilang katawa-tawa. Lalo na't napakaraming sundalong Ruso ang namamatay sa lupaing sinasabi nilang kanila. At ang namamatay ay siyang ginagawa ng mga sundalong Ruso. Sabi ni Sybiha, umabot na sa 1,000,000 Ruso ang biktima ng digmaan sa Ukranya. At patuloy pang nadadagdagan ang bilang. Ayon sa Ministry ng Pananalapi ng Ukranya, nawalan na ang Russia ng 100, 23,000, 900 at 50 sundalo mula simula ng pananakop ni Putin hanggang Oktubre 13. Noong Oktubre 12 lamang, 1,000 at 100 at 40 sundalong Ruso ang nalagas para sa ambisyon ni Putin. At marami pang libo, marahil milyon pa ang susunod. Dahil walang palatandaan na titigil si Putin, masaya ang leader ng Rusya na bayaran ang halaga ng Ukraine gamit ang dugo ng sarili niyang mga sundalo. At ang malupit na katotohanan ay malayo pa ang Rusya sa pagkamit ng gusto nito. Ayon sa Al Jazeera, kontrolado ng Rusya ang 20% ng teritoryo ng Ukraine. Kahit nakuha agad ang karamihan ng teritoryo, ipinapakita ng pagtatantya ng gastos ng Rusya na hindi naging maganda para sa estratehiya ni Putin. Bawat porsyento ng Ukraine na nakuha ng Rusya, tinanggap ni Putin na 56,100, 77 sundalo niya ang masugatan, mapatay o mabihag. May natitira pang 80% ng Ukraine na kailangang sakupin. Kung magpapatuloy ang Rusya sa parehong bilang para sakupin ang natitirang bahagi ng Ukraine, mawawalan pa ito ng karagdagang 4,475,800 na mga sundalo pagdating ng panahon na lubusang mapasailalim ng kontrol ng Rusya ang Ukraine. Hindi iyon kayang panatilihin. Pero hindi mahalaga kay Putin dahil para sa kanya, kahit maliit na tagumpay ay sulit sa anumang sakripisyo. Ayon sa politiko, noong Oktubre, 13 dumaranas ng matinding pagkawala ng sundalo ang Rusya para lamang sa maliit na tagumpay. Sa unang 8 buwan ng 2025 ayon sa ulat, nawalan ang Rusya ng 281,500 at 50 sundalo dahil sa pagkamatay, pagkasugat o pagkabihag. Pero ang talagang nakakabahala ay ang pahayag na ginawa sa isang pinagsamang ulat ng Media Zona
at British Broadcasting Corporation. Ipinapakita nitong mas mataas ang namamatay kaysa nasusugatan sa Rusya kaysa inaasahan. Dahil sa kulang na sistema ng paglikas, 13 sugatang sundalo lang ang naiulat sa bawat namatay ayon sa ulat. Ipinapakita nito ang mababang kaligtasan ng mga sugatan na kulang sa taktikal na medikal na pagsasanay at madalas na napapabayaan matapos masugatan. Ipinapakita ng kakulangan ng sistema ng paglikas ng sundalo ang tunay na sitwasyon sa Yunakivka. Hindi iniiwan ni Putin ang mga sundalong iyon dahil hindi kayang lampasan ng Russia ang linya ng Ukraine para kunin sila, lalo na't pinapahirap ito ng Ukraine. Walang nagaganap na paglikas dahil si Putin at ang kanyang mga kasamahan ay halos walang pakialam sa kanilang mga sundalo, kaya hindi man lang sila nag-abala na gumawa ng malinaw na plano kung paano ililigtas ang mga ito. Kung nasugatan sila, bakit pa mag-aalala si Putin? May milyon-milyong Ruso pa siyang pwedeng ipadala para palitan ang mga naiwang tao. Ang ganong pag-iisip ang dahilan kung bakit masaya si Putin iwan ang mga sundalong naipit sa Ukraine. Ginagawa lang pambala sa kanyon ng presidente ng Rusya ang kanyang mga sundalo. Para sa kanya, ang mga naipit na tropa sa Yunakivka ay parang isang potensyal na pang-abala lang sa Ukraine na maaring magbigay daan sa Rusya na makausad sa ibang lugar. Bagamat maingat ang diskarte ng Ukraine sa Yunakivka, naglalagay pa rin sila ng sundalo para palibutan ang lugar. Kailangan pa rin gumamit ng Ukraine ng mga drone at artilleriya para putulin ang mga daan ng pagtakas. Ito ang mga rekurso na hindi na magagamit ng Ukraine sa ibang bahagi ng Sumi. Iyan lang ang nakikita ni Putin. Wala nang pakialam si Putin kung mamatay man ang mga iniwang tropa. Ang mahalaga, gumastos na naman ang Ukraine ng isa pang bala o bomba. Itinampok sa artikulo ni Leon Aron sa The Spectator noong Oktubre 2000 at 24 na ginawang pambala ni Putin ang kanyang mga sundalo. Sinabi niyang nilulusob na ng Russia ang mga bilangguan at kinukuha ang mga pinakabatang mamamayan para lumaban sa Ukraine. Alam niyang marami sa ipinadala niya ay di nababalik. Tinapos ni Aaron ang artikulo sa tanong, ilang libo o 10,000 binata ang mamamatay bago tutulan ng Russia ang digmaan? Tanong ni Aaron. Sa ngayon, kahit gaano pa karaming protesta mula sa mga ina at asawa ng Russia, ay hindi mapipigilan ang Kremlin sa paggawa ng mga hukbo ng kanilang mga asawa at anak na lalaki bilang pambala sa kanyon. Ang mga sundalo sa Yunakivka ay mga numero lang na idinadagdag sa mga naialay na ni Putin. Hindi na sila kapakipakinabang bilang banta sa pag-atake, kaya masaya si Putin na hayaang mamatay sila. Gayunpaman, may isang bagay tungkol sa pagiging manhid ni Putin na mukhang hindi niya alam. Ang pag-abandona sa sundalo ay nagpapahina sa lakas ng Russia. Binanggit ni Jack Watling ng The Guardian noong Marso 2022 at napatunayang tama ang kanyang sinabi. Ang malupit na pagtrato ng Russia sa sarili nitong mga sundalo na maaring maitago kung maliit lang ang saklaw ay nagdulot na ngayon ng mga operasyonal na epekto. Ayon kay Watling, binanggit pa niya na hindi sinabi ni Putin at ng mga kasama niya sa mga sundalo kung paano itutuloy ang digmaan matapos mabigo ang unang atake. Dahil dito, naiwan ang Russia na may hukbong hindi handa sa lohistika at pag-iisip para sa digmaang hinaharap nila ngayon. Nawala sa plano ang lahat. Ang mabagal na pag-usad pagkatapos ng unang pananakop ay nagpapakita ng militar na walang pakialam sa mga tao nito. 3.5 taon na mula nang isulat ni Watling iyon, ngunit mabagal pa rin ang pag-usad ng Russia. Mas marami itong nawawalang sundalo kaysa dati. At mukhang wala itong pakialam kay Putin. Yan ang dahilan kung bakit walang pag-asa para sa mga tropang Ruso na naipit sa Yunakivka. Ayon sa plano, nakabatay ang digmaan ni Putin laban sa Ukraine sa pagsasakripisyo ng mga sundalo para sa tagumpay. Ang mga sundalo sa Yunakivka ay bahagyang nagtagumpay, ngunit ngayon ay malaki ang kanilang pinagbabayaran. Hindi pinapayagan ni Putin ang kanyang mga sundalo na gawin ang iba, kundi humawak ng posisyon o lumaban. Kahit alam niyang talo sila. Simula nang salakayin ng Russia ang Ukraine noong 2000 at 22 nagtatanong ang mga gobyerno, analyst, at tao sa buong mundo kung kailan at saan muling aatake ang Kremlin. Malinaw na ngayon ang sagot. Hindi titigil ang Russia sa Ukraine. Ang presidente nito, si Vladimir Putin, ay may mas malaking target, ang mismong alyansa ng NATO. Hindi maiiwasan ang pag-atake ng Russia sa isang bansa ng NATO at maaaring mangyari ito ng mas maaga kaysa inaasahan.
Ayon sa eksperto sa intelihensya sa Europa at pinuno ng espiya ng Germany na si Martin Jaeger, siya ay may maraming taong karanasan sa mataas na antas ng politika. Nagsilbi siya sa Federal Foreign Office at Federal Chancellery ng Germany at naging State Secretary sa Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. Gayon din bilang opisyal na embahador sa Afghanistan, Iraq at Ukraine. Ngayong taon, itinalaga siyang presidente ng Federal Intelligence Service, Bundesnachrichtendienst ng Germany, at opisyal na nanungkulan noong Setyembre 15, 2025. Siya ang ika-14 na tao na humawak ng titulong ito mula nang mabuo ang Bundesnachrichtendienst noong 1956. Kapag nagsalita ang isang tao tulad ni Jaeger, nakikinig ang buong mundo. At noong Oktubre 13 sa taunang pampublikong pagdinig ng mga presidente ng Federal Intelligence Services sa Berlin Bundestag, nagbigay si Jaeger ng matindi at nakakabahalang babala sa kanyang mga kapwa pinuno ng intelihensya at sa iba't ibang mambabatas na dumalo. Walang duda, sinabi ni Jaeger na maaaring umatake ang Russia sa Europa anumang oras. At kailangang maging handa ang NATO na tumugon kapag nangyari iyon. Hindi tayo dapat magpabaya at isiping 2029 pa o mas huli ang posibleng pag-atake ng Russia. Para sa mga matagal nang sumusubaybay sa kwento ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, pamilyar na pamilyar ang mga salitang ito. May ilang pangunahing personalidad sa Europa na kamakailan ay nagpahayag ng parehong damdamin. Mas maaga ngayong taon, halimbawa, si General Alexis Grinkowitz, commander ng United States European Command at kataas-taasang commander ng alyansa, nagbabala ang Europa na posibleng magsimula ang ikatlong digmaang pandaigdig sa mga susunod na taon. Iminumungkahi na posibleng magsagawa ng magkakaugnay na pag-atake ang Rusya at China sa 2027. Si Grinkowitz, tulad ni Jaeger, ay nagbabala sa Alemanya sa isang kumperensyang inorganisa ng United States Army Europe and Africa sa Wiesbaden. Hinimok niya ang mga leader ng militar at depensa na palakasin ang produksyon at pag-develop ng armas sa buong NATO. Sinabi ni Mark Rutte, kalihim general ng NATO, na naniniwala siyang maaaring gumamit ng puwersang militar ang Russia laban sa NATO sa mga susunod na taon. Sa kanyang pagsasalita sa Chatham House sa United Kingdom, ibinunyag ni Rutte na pagdating sa mga bala, nakakagawa ang Russia sa loob ng 3 buwan ng katumbas ng nagagawa ng buong NATO sa loob ng 1 taon. Inaasahang makakagawa ang depensa ng 1,000 at 500 tangke, 3,000 armored vehicles, at 200 Iskander missiles ngayong taon. Maaaring handa ang Russia gumamit ng puwersang militar laban sa NATO sa 5 taon. Sa panayam sa New York Times, iginiit ni Rutte na dapat matutong magsalita ng Ruso ang mga Europeo kung hindi nila kayang taasan ang gastusin sa depensa at palakasin ang militar nila para maging handa labanan ang posibleng pag-atake ng Kremlin. Paulit-ulit ding nagbabala si Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine tungkol sa posibilidad ng pag-atake ng Russia laban sa isang bansa ng NATO sa mga darating na taon. Pakiramdam ni Zelensky, napipigilan ng Ukraine ang mga plano ni Putin at abala ang makinarya ng digmaan ng Kremlin. Kapag nakita ng Russia ang pagkakataong subukan ang depensa ng NATO, agad nila itong gagamitin, kaya dapat laging handa ang NATO. Nagbabala ang mga batikang leader sa posibleng pag-atake ng Russia sa NATO sa susunod na 25 taon. Nag-aalala ang pinuno ng espiya ng Germany na si Martin Jaeger dahil nagsimula na ang kampanya ng Kremlin at sinabi niyang, binabanatan na tayo ngayon pa lang. Ayon sa presidente ng Bundesnachrichtendienst, lumalabo ang hangganan ng digmaan at kapayapaan. At bagamat itinatago ng Russia ang tunay na layunin, sinusubok na nito ang ating mga hangganan. Sa pinakamabuti, ang Europa ay nasa estado ng malamig na kapayapaan. Isang sitwasyon na maaaring sumiklab at maging mainit na komprontasyon anumang sandali. Dapat tayong maghanda para sa posibleng lalo pang paglala ng sitwasyon. Ang mga komento ni Jaeger ay kaayon ng mga sinabi ng German Chancellor Friedrich Merz na nagsabi noong Setyembre 29, hayaan ninyong ilahad ko ito sa isang pangungusap. Nakakagulat man sa una, hindi tayo nasa digmaan pero hindi rin lubos na payapa. Katulad ni Jaeger, iginiit ni Merz na kahit hindi pa direktang nakikipaglaban ang mga tropa ng NATO sa mga puwersa ng Russia at wala pang opisyal na deklarasyon ng digmaan mula sa alinmang panig, ang relasyon sa pagitan ng Kremlin at ng alyansang NATO
ay hindi na maaring ilarawan bilang malapit sa kapayapaan. Maaring hindi pa ganoon kaseryoso ang sitwasyon para maituring na digmaan, ngunit nasa gitna ito ng dalawang sukdulan. Malinaw na palihim, ngunit matibay ang mga hakbang ng Rusya para pahinain ang NATO, pabagsakin ang demokrasya sa Europa, hatiin ang lipunan, at magdulot ng takot at kalituhan sa publiko. Ginagawa nila ito sa iba't ibang paraan, kabilang ang kamakailang pagpasok ng mga drone ng Rusya sa himpapawid ng NATO sa Poland at Estonia. Kasama rin ang cyber attack, paninira at online na maling impormasyon. Sabi ni Jaeger, kilala na ang mga paraan ng Moscow, pangangasiwa ng eleksyon at opinyon, propaganda, provokasyon, maling impormasyon, espiya, paninira, paglabag sa himpapawid gamit ang drone at fighter jet, pagpatay sa kontrata, pag-uusig sa oposisyon sa ibang bansa, at pagpapatuloy ng hepe ng espiya. Laganap na ngayon ang hybrid na paraan ng Russia para makamit ito. Ipinapakita ng dalas ng mga bagong insidente ang panibagong antas ng pagtutunggalian, kung saan kalaban at nakikidigma na tayo para sa Russia. Sinabi rin niyang naniniwala siyang Germany ang pangunahing target ng Russia sa Europa dahil ito ang pinakamalaki sa lahat ng bansa sa European Union. At dahil sa mahalagang papel na ginampanan nito sa pagsuporta sa Ukraine sa buong digmaan, iginiit ni Jaeger na determinado ang Russia na palawakin ang saklaw ng impluwensya nito. Ayon sa kanya, upang makamit ang layuning ito, hindi mag-aatubili ang Russia na makipagbanggaan ng direkta sa militar ng NATO kung kinakailangan. Sumasang-ayon si Sinan Selen, Pangulo ng German Federal Office for the Protection of the Constitution Bundesamt für Verfassungsschutz. Tinawag niyang pangunahing salarin ang Russia sa paghahanda at pagsasagawa ng mga gawa ng sabotahe sa Germany at iba pang mga bansa sa Europa. Kinondena ni Selen ang agresibong kilos ng Moscow na lalong nagpapalala ng tensyon. Giit niya, agresibo ring isinusulong ng Russia ang layunin nitong pampolitika laban sa Germany, European Union at mga kaalyado sa kanluran. Patuloy na inaangkop ng mga serbisyong Ruso ang antas ng kanilang mga aktibidad upang palalain ang tensyon na may estratehikong layunin na pahinain ang mga liberal na demokrasya. Natutukoy namin ang malawak na espiya, maling impormasyon, panghihimasok, paninira at cyber attack ng mga dayuhang grupo at estado sa Germany. Maraming ebidensya ang sumusuporta rito, lalo na ang mga kaso ng drone ng Rusya na lumilipad sa labas ng Ukraine at pumapasok sa himpapawid ng mga bansa sa NATO. Pinakakapansin-pansin, noong Setyembre 10 mahigit 20 drone ang tumawid sa buong Ukraine at nagpatuloy papasok sa Poland. Di nagtagal, nagpadala ang Polish Air Force at ilang NATO allies ng eroplano at pinabagsak ang ilang drone. Dahil dito, pinagana ng pamahalaan ng Poland ang Artikulo 4 ng NATO. Nagpahayag ng pagkabigla at takot ang maraming pinuno ng mundo matapos ang insidente. At agad tumugon ang NATO sa pag-anunsyo ng Setyembre 12. May bagong inisyatiba para palakasin ang silangang bahagi ng alyansa kasama ang mga puwersa sa himpapawid, dagat at lupa mula sa iba't ibang kasaping bansa na ipinakalat sa silangang Europa. Kinabukasan, napilitan ding magpalipad ng fighter jet ang Romania matapos makadetect ng drone sa himpapawid nito. Kasabay nito, may pag-atake ang Russia sa infrastruktura ng Ukraine malapit sa hangganan nito. Makalipas lang ang ilang araw, 3 Russian Mikoyan Gurevich, 31 fighter jet umano ang pumasok sa himpapawid ng Estonia ng 12 minuto ayon sa Estonian Foreign Ministry. Nangyari ang pagpasok na ito sa ibabaw ng Gulf of Finland at hindi ito ang una, kundi ika-4 na beses na nilabag ng Russia ang himpapawid ng Estonia ngayong 2000 at 25 lamang. Ayon sa Foreign Minister, 4 na beses nang nilabag ng Russia ang himpapawid ng Estonia ngayong taon, na hindi talaga katanggap-tanggap. Ngunit ang insidente ngayon na 3 fighter aircraft ang pumasok sa ating himpapawid ay labis na bastos at walang kapantay. Madalas itanggi ng mga opisyal ng Kremlin ang kaugnayan nila sa mga insidenteng ito. Iginiit na aksidente o hindi, pagkakaunawaan lang ang mga ito. Maraming eksperto at leader ng mundo ang ayaw ng makinig sa kasinungalingan at propaganda ng Russia, na binigyang din ni Zelensky nang sabihing alam ng mga sundalong Ruso kung saan patungo at gaano katagal ang kanilang mga drone sa himpapawid. Kalkulado lagi ang mga ruta. Hindi ito aksidente,
pagkakamali, o basta inisyatiba ng mababang opisyal. Isa itong sinadyang pagpapalawak ng digmaan ng Russia. Ganito sila kumilos. Maliit na mga hakbang sa simula at sa huli, malalaking pagkalugi. Nagkakaroon din ng mga karagdagang kahina-hinalang insidente nitong mga nakaraang linggo na kinasasangkutan ng di umano'y mga drone ng Russia na namataan sa ibabaw ng iba pang mga bansa sa Europa, kabilang na ang mismong Germany, pati na rin ang Denmark, Norway, Finland at Lithuania. Halimbawa, mula Setyembre 22 hanggang 28, may mga hindi maipaliwanag na unmanned aircraft na namataan gabi-gabi malapit sa mga paliparang sibilyan at pasilidad militar sa Norway at Denmark. Dahil dito, pansamantalang nagsara ang mga pangunahing paliparan sa Copenhagen at Oslo. Samantala, sa Germany, noong Setyembre 26 lumabas ang mga ulat ng maraming drone na namataan sa hilagang estado ng Schleswig-Holstein. Sinabi ng mga autoridad ng Germany na pinaghihinalaang ginamit ang mga drone sa paniniktik. Kinabukasan, Setyembre 27, may isa pang kahina-hinalang drone na nakita malapit sa planta ng kuryente sa Finland sa Rovaniemi. Sa parehong araw, 3 drone ang namataan sa paligid ng paliparan ng Vilnius, Lithuania. Kaya na antala ang ilang komersyal na flight. Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon na ang mga drone na ito ay galing sa Russia o bahagi ng kampanya ng Kremlin na manmanan, makialam, at guluhin ang lipunang Europeo. Talagang kahina-hinala ang oras at kalikasan ng insidente. Hindi maaring isang simpleng pagkakataon lang na napakaraming paglabag sa airspace at kakaibang aktibidad ng drone ang naganap. Lahat sa loob ng napakaikling panahon. Maraming military analyst at leader ang naniniwalang magkakaugnay ang mga pangyayaring ito at lahat ay konektado sa iisang lugar, Moscow. Hindi lang sa drone isinasagawa ng Kremlin ang lihim nilang digmaan laban sa NATO. Sa nakaraang 18 buwan, may ebidensya ng posibleng sabotahe ng Russia sa loob ng Germany, lalo na sa mga pasilidad ng paggawa ng militar. Sa pagitan ng Abril 2024 at Oktubre 2025, 3 kahina-hinalang insidente ang naganap. Noong Mayo 3, 2024 nagkasunog sa Diele Metal Applications Facility sa Berlin. Ang pasilidad ay nagsusupply ng IRIS-T missiles na ginagamit sa IRIS-T, SLS at SLM missile systems. Ilan sa mga ito ay ipinadala sa Kiev upang tumulong sa pagtatanggol ng Ukraine laban sa agresyon ng Russia. Matinding pinsala ang dulot ng sunog sa pabrika. Habang wala pang opisyal na kumpirmasyon ng Alemanya sa sabotahe, iniulat ng Western media na may hinalang sangkot ang mga operatiba ng Russia ayon sa ilang hindi pinangalanang opisyal. Tinukoy ng mga investigador at kumpanya ng siguro na teknikal na depekto ang pinakamalamang na sanhi. Sabi ng ilang analysts, bahagi raw ito ng mas malaking pattern ng tangkang panggugulo ng Russia sa produksyon at padala ng armas ng kanluran sa Ukraine. Noong Hulyo 2024 na bigo ng mga autoridad sa Alemanya at Amerika ang planong Ruso. Napatayin ang Chief Executive Officer ng Rheinmetall, ang pinakamalaking tagagawa ng armas sa Alemanya at isa sa pinakamalaki sa buong Europa. Gumagawa ng iba't ibang uri ng armored fighting vehicles at personal carriers, pati na rin ng iba pang kagamitan tulad ng anti-aircraft defense systems, barkong pandagat, artillery mortars, at mga kanyon ng tangke. Ang target ng plano ng asasinasyon ay si Armin Pattberger, tagapangulo ng Executive Board ng Rheinmetall. Mahalaga ang papel nito sa pagtulong sa Ukraine na makakuha ng armas para ipagtanggol ang teritoryo at labanan ang tuloy-tuloy na atake ng Russia sa frontline. Buti na lang nalaman at napigilan ang planong kitilin ang buhay ni Pattberger. Ngunit ipinakita nito kung gaano kalayo ang kayang gawin ng Russia sa kanilang lihim na digmaan laban sa kanluran. Ayon sa isang opisyal ng NATO noon, nakikita natin ang sabotahe, planong asasinasyon, sunog, at iba pang nagdudulot ng kapahamakan sa tao. Naniniwala ako na saksi tayo sa kampanya ng lihim na sabotahe ng Russia na may estratehikong epekto. Ang ikatlo at huling insidente na may kinalaman sa Russia sa Germany ay naganap noong Hunyo 26 ng magkasunog dahil sa hinihinalang arson sa Erfurt. Doon, sinunog ang ilang truck militar ng Rheinmetall na may mga tauhan at nagdiwang ang mga pro-Russian channel sa Telegram na inangkin din ang insidente. Ikinabit ng mga ulat ang pag-atake sa operatiba ng Russia
pero hindi pa kumpirmado ng Germany ang pagkakasangkot ng Russia. Nag-imbestiga na ang pulisya sa sabotahe sa loob ng 18 buwan mula 2000 at 22 isang kahina-hinalang insidente lang ang naitala sa defense industry ng Germany. Cyber attack sa punong tanggapan ng sibilyan at industrial na division ng Rheinmetall sa Dusseldorf noong Abril 2023. Iniuugnay ang pananagutan sa Black Bastard Ransomware Group at bagaman di opisyal na tinuro ng Germany sa Russian hackers ang operasyon, napansin ng analyst na kahawig ito ng ibang cyber tactic na konektado sa Kremlin. Nag-aresto din ang Germany ng mga Russian national kaugnay ng sabotahe at espiya mula nang magsimula ang digmaan. Isang Russian ang inaresto sa Munich noong Enero dahil sa planong sirain ang produksyon ng tangke ng Germany. Mahigit 10 kataong konektado sa Russia ang naaresto mula 2024 hanggang 2025. Hindi lang ito nangyayari sa Germany, kundi pati sa iba't ibang bahagi ng Europa at loob ng NATO member states. Matagal nang sangkot ang Russia sa malawak na kampanya ng paninira. Mula sa pagtutok sa supply ng armas ng Ukraine hanggang sa paghadlang sa demokrasya, binanggit ng mga opisyal ng seguridad sa Europa ang banta at ang mga insidente ng pagbabayad ng mga ahente ng Russia sa mga lokal para gumawa ng krimen para sa Kremlin. Isang opisyal ng NATO ang nagsabing lumalala at lumalawak ang hybrid warfare ng Russia. Kabilang dito ang pisikal na paninira sa supply line ng sandata ng NATO na ipapadala sa Ukraine. Sabi nila, mula produksyon, pinagmulan, imbakan, mga gumagawa ng desisyon, hanggang aktwal na paghahatid ito. Matapang ito. Sinusubukan ng Rusya takutin ang mga kaalyado natin at handa silang gumamit ng anumang paraan para sa kanilang layunin. Halimbawa, sa isang insidente, may mga ahente ng Rusya na nag-recruit ng mga kabataang lalaki sa Poland. Kinontak sila sa pamamagitan ng Telegram at binayaran ng maliit na halaga ng digital na pera kapalit ng pagtapos ng iba't ibang gawain. Ang mga gawaing ito ay mula sa simpleng pag-spray ng graffiti sa mga lungsod ng Poland hanggang sa seryosong krimen tulad ng paglalagay ng surveillance camera malapit sa mga base militar at ruta ng humanitarian aid. Pagsunog ng mga ari-arian ng mga Ukrainyano. Naaresto ng pulisya ng Poland at panloob na seguridad ang iba pang taong sumusunod sa utos ng mga tagapamahala mula Russia. May isa pang ngang sangkot sa hinihinalang planong pagpatay kay Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine. Ang ganitong uri ng pangyayari ay nagaganap din sa ibang mga bansa. Sa Pransya, inaresto ang 26 anyos na pro-Russian Ukrainian matapos magpasabog ng homemade bomba malapit sa Charles de Gaulle Airport sa Paris. 5 lalaki sa United Kingdom ang nahatulan sa arson attack na iniutos ng Russia sa bodega sa London na may supply para sa Ukraine. Ayon sa ulat, malawak ang panghihimasok ng Russia sa halalan sa Moldova, kung saan mahigit 70 tao ang inaresto matapos matuklasang ipinadala sila sa Serbia. Tinuruan ng mga instruktor mula Russia kung paano maghasik ng pagkakabahagi, mangudyok at lumaban sa pag-aresto. Binayaran ng ilang daang euro ang mga sangkot para sumali at gagamiting pound sa laro ng Russia upang muling makialam sa malayang halalan ng ibang bansa. Sa kabutihang palad, natuklasan at napigilan ng mga awtoridad at mga ahensya ng intelihensya ang planong ito. Sa buong NATO, pinataas nila ang kooperasyon at palitan ng impormasyon para agad matuklasan at mapigilan ang mga plano ng Russia. Pinipilit nilang talunin ang Kremlin sa sarili nitong laro at alisin ang anumang bakas ng panggugulo at panghihimasok ng Russia. Hindi sila maaaring nasa lahat ng lugar sabay-sabay at hindi rin tiyak ilan ang ahente ng Russia na aktibo sa Europa ngayon. Hindi nakikita at hindi naririnig, nagkakalat ng kaguluhan. Online 2. Ang mga Russian hacker at botnet ay malaking banta dahil kaya nilang magpakalat ng napakaraming maling impormasyon, hinuhubog ang mga kwento, at naaapektuhan ang opinyon ng maraming tao sa malalayong lugar. At dito tayo bumabalik kay Martin Yeager, na umaamin na ang mga espiya ng Russia ay kumikilos sa mga paraang napakahirap matunton at matukoy at malinaw na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para impluwensyahan ang politika sa loob ng Alemanya at ang mga desisyon ng gobyerno, pati na rin ang panghihimasok at pag-impluwensya sa ibang mga bansa sa buong Europa. Iginiit ni Yeager na mahalaga para sa European Union at NATO na manatiling matatag at lumaban
Ayon sa kanya, panahon na para sa lakas at pagiging mapagpasya. Kasabay nito, ang pagpipigil at pagiging maluwag ay itinuturing na kahinaan ng ating mga kalaban, tulad ng Russia. Dapat tayong makakuha ng tamang aral mula rito. Dapat nating harapin ang ating mga kalaban saan man kinakailangan. Dito, kukuha tayo ng mas mataas na panganib sa kontroladong paraan. Malinaw ang mensahe ni Yeager. Maaaring sumiklab ang sagupaan sa Russia at NATO anumang oras. At binalaan niyang nasa panganib na ang alyansa. Hindi pa ginagamit ng Russia ang bomba at misil, dahil mas palihim muna silang kumikilos para makamit ang kanilang layunin. Ngunit malinaw na ginagawa ng Kremlin ang lahat ng paraan na maisip nito upang pahinain ang NATO. Bilang tugon, hindi maaring basta na lang manood ang alyansa habang natutukoy at sinasamantala ng kalaban ang kanilang mga kahinaan. Dapat itong maging matatag, matibay, at handang gumanti. Ngayon, alamin pa natin kung paano natatakot ang Rusya sa pinakabagong pag-unlad ng kagamitang militar ng Alemanya. Isang makabagong henerasyon ng tagapuksa ng tangke na kayang gawing parang konfeti ang mga tangke ng Rusya, o para sa mas malawakang pagtingin kung paano umuusad ang digmaan at kung ano ang maaring mangyari sa mga susunod na buwan. Basahin ang aming pagsusuri kung paano unti-unting nabaligtad ng Ukraine ang labanan at kung paano sila posibleng handa para sa tagumpay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang video tungkol sa pinakabagong balita at kaganapan sa militar mula sa Ukraine at iba pang mahahalagang lugar sa buong mundo.